Magandang umaga po sa inyo lahat. Alexander Lex the Juice. So, kabalik para sa inyong update mga kaibigan. May pa-chika dito si Marydale Barbara. Marydale Barbara, sabi niya, nasa bagong bahay ba si Maymay? Or may bagong bahay ba si Maymay? Or baka nag-check-in, di ba? Baka may ginawa at kailangang nasa hotel or baka nagbakasyon, o diba? Ang dami nating theory. But then yes, Maymay is promoting her. Ano nga ba itong pinopromote mo, Maymay? Panoorin na nga lang natin ang TikTok mo na yan. At bakit nasabi nilang nasa bagong bahay ikaw? Let's go! No work for today, kaya rest for today, tayo. Pero syempre, hindi ko kakalimutan mag-skincare. After ko mag-beauty vault rejuvenating, ay magsa-sunscreen naman po tayo. Using our beauty vault premium hydrating sunscreen. Yes, importante po na mag-sunscreen pa rin kahit nasa bahay dahil exposed pa rin po tayo sa init at tumatagos na sun rays. Kailangan always protected. Ang gusto ko po dito talaga sa beauty vault sunscreen, light lang po siya sa skin, hindi malagkit, hydrating at moisturizing pa, at madaling ma-absorb, at wala din pong white cast after applying. FDA approved na po ito. Very affordable pa po. 199 pesos. Kaya naman sa bahay man o sa labas, always wear sunscreen with Beauty Vault. Wow, parang nasa hilltop ang bahay mo, Marydale. Bahay mo ba talaga yan? O nagbakasyon ka muna ng saglit? Kasi nga, katatapos mo lang gumawa ng mga performances mo pre-recorded para sa ASAP natin to. Pero yes, mga kaibigan, hindi dyan natapos. Syempre, dahil may pa Miley Cyrus si Maymay. O ha? Sige, sulitin na nga lang natin itong mga TikTok ni Maymay ngayon kasi wala pa tayong update from Marydale Maymay Entrata na sana daw ay magkaroon ng talagang official yung proper cover ng kanta ni Miley Cyrus kasi daw naggandahan daw sila sa lyrics ng kanta ni Miley Cyrus na ito. Ano bang kanta yan, Maymay? Let's see daw. Oops, let's go. Napanood nyo na to kagabi pero inulit ko lang kasi magkasunod silang na-post dito sa social media. Let's go. Ano kaya ang titulo ng kantang iyan, Marydale, na talagang maganda, nagandahan ako. Sabi ni Meow, boses ni Marydale yan, hindi po. Boses po ni Miley Cyrus. Nagli-lip-sync po siya. Basta, yun na yun. Ito ba prod mo sa Sunday, Maymay? Na how I wish yan yung production number ni Maymay ngayong Sunday, mga kaibigan. Kasi nga, nagagandahan din po talaga ako sa tono, sa tugtog ng kanta na yan. And, ayan po, kung hindi nyo pa po nasundan ang Twitter accounts ni Maymay, nako, punta na po kayo sa kanyang Twitter account kasi nga po, ayan, para dumami ang kanyang mga followers. Ayan. She is composing her thoughts po. You can't express what you feel properly by being conscious in your looks at the camera. Homey naman po ang feels ng magandang buhay. Is there something wrong with that po? Kasi ang sabi daw ni Mel sa Lozano, bakit pag nagsasalita si Maymay lagi nakatingin sa floor? Anong meron doon? I think si Maymay, yung nakahiligan niya kasi habang nag-iisip siya. It's either titingin siya sa ceiling or titingin siya sa floor. Kaya
yung para bang iniisip niya anong sasabihin niya next. It's because me personally, kasi pag ikaw kasi ay Bisaya, hindi mo lang iniisip kung anong sasabihin mo, yung context or yung laman ng sinasabi mo, kundi iniisip mo pa ang tamang word na gagamitin mo, especially kung ito ay past ba, present or future tense ng mga salita. Kung kaya pasensyahan nyo na si Maymay kasi ganun talaga. Nahihirapan kasi nga kahit ako, nahihirapan din po talaga ako every time na magsasalita ako ng Tagalog, kasi kung minsan mas pipiliin kong ihalo-halo na lang Taglish kasi nga mas madali ang flow ng aking brain kaysa pure Tagalog na talagang hindi ko siya gamay, yung hindi ako comfortable, hindi ako sigurado minsan kung tama ba ang sinasabi ko, kasi nga po hindi po siya yung language talaga na ginagamit ko daily, and as you can see, Maymay is only using Tagalog pag nasa TV siya, kasi pag nasa bahay talagang Bisaya ang kasama niya, si Pat or Isabel, and then of course Mama Lorna, they're using Bisaya every time they're together, and so para bang nangangapa. Kung kaya ang sabi niya, isa sa weakness niya ay ang acting, dahilan siguro sa yung kailangan niyang alamin talaga ang mga proper tenses ng salitang Tagalog. Kaya pasensyahan niyo na po, Miss Lozano, kung ganun po talaga ang makikita mo every time na may tawag dito, may guesting po si Merida Mama Entrata. Pero yes, mga kaibigan, ganun naman, naitatawid naman ni Maymay ang mga interviews niya ng tama. So, sana ay hindi po natin gawing issue yun, kasi even before when she had this Call Me Maybe, talagang nakaharap siya sa camera, pero most of the time kung saan napunta ang mata niya, siguro dahil iniisip niya ano ba ang dapat kong sasabihin, ano ba ang tamang word na gagamitin ko every time na magsasalita siya. Ayan. Pero Monique Dominic 1 hour ago sabi niya, hindi lang po si Maymay Dreamers ang nag-post nito. Sabi rin ni Monique Dominic, ang sabi niya, bawal daw po mag-assume para sa Toronto, Canada and Sydney, Australia. Still hoping and praying for the best for our Maymay to join the One Music Festival on September and October. Kasi nga po, ang sabi ng The Filipino Channel, pinag-isa niya na kasi itong pag-promote ng One Music Festival. At kung gusto nyo makita, ganito kasi ang ginawa ng The Filipino Channel, kung kaya medyo na-excite po tayo. Ang sabi ng The Filipino Channel, excite, explore, and experience. Put these dates on your calendar because the Ultimate Music Festival is coming your way. Experience a new kind of vibe with One Mix Music Festival, and that's going to be on London, July 8, 2023. Pinag-isa niya po ito. London, July 8, 2023. Toronto, September 9, 2023. Sydney, October 8, 2023. And so, para makita niyo narito po yun. Wait. Sabi ng mga followers ni May, bawal mag-assume dahil lang sa pinagsabay-sabay kasi sa ilalim, London, Canada, and Australia. And so, parang naisip natin na yung grupo na pupunta ng London, sila din yung grupo na pupunta ng Canada, and sila din yung grupo na pupunta ng Australia. And so, yes, dahil dyan, kailangan ng ating mga power prayers para maisama si Maymay sa tour na yan ng musical fest.
ng ABS-CBN po mga kaibigan. So yes mga kaibigan, what makes my mind beautiful in our eyes? Kasi nga, ito po, isa sa opening, parang eye-opener, or eye-opening, whatever the word is, eye-opener I think. We knew her even before the bright lights of showbiz. We found her raw and unfiltered. We watched her grow into a woman that she is now. She was never a random find. She was never a stranger we just met. That is the beauty of Meritel Maymay Entrata. Ayan, di ba? So, yeah. Sabi nila, Ella syempre po uma diva. Yun ang sabi ng isang I Am Universe. Na-touch naman ako dito sa mga Universe fans ni Wusok na talagang sumusunod din sa mga post ng Solid Maymay sa social media. Ayan, Mami G True. Ayun po, masaya po tayo at merong ganyang mga comment from Universe. Thank you so much for following every step of the way as well, just like kapag follow din ng mga fans ni Maymay sa mga activities ni Jongwoo. So, baasahan nyo na yung pagmamahal nyo ay magpe-paid din po. At susundan din naman namin. Ayun, di ba? Bisaya. Susundan din naman namin si Wusok kahit ano-ano pang activities ang gawin niya in return ng pagmamahal ninyo sa nag-iisang Maymay namin. Ayan, di ba? Ayan po mga kaibigan. Yan po ang latest po na update on Meritel Maymay Entrata. Sama-sama na lang po tayo sa prayers na sana ay isa si Maymay, kabilang si Maymay sa pupunta sa London, Toronto, and then sa Sydney, Australia po yan. Ayan. Mama Gang is sharing this text to all of us mga kaibigan. The mountains melt like wax before the Lord of the whole earth. The sky declares His justice and all the nations see His splendor. Yan po ay mababasa sa Psalms 97 verse 5 to 6 mga kaibigan. Thank you for this beautiful share ng word ni Lord. And isang mapagpalang Tuesday morning po sa inyong lahat. And let's all claim the greatness of God and all the blessings na hindi lang isi-shower kay Meritel Maymay Entrata for today and for the rest of our lives, kundi isi-shower din ni Lord yan sa ating mga tao na talagang nakakakilala sa power ni Lord, sa pagmamahal ni Lord at sa kagandahan ng mga bagay na ibinibigay niya sa atin. Kahit sino pa tayo, ang dapat lang sa atin ay matuto tayong humingi ng tawad, matuto tayong kumilala sa mga blessings na ibinigay ni Lord, and matuto tayong mag-share ng love, gaya ng pag-share ng love ng Panginoon sa atin every day of our lives. Happy Wednesday pala. Happy Wednesday na pala sa ating lahat. I will see you later for more. Magandang umaga po.